Puwede po bang pakisabi natin kung ano yung talata mula sa Genesis o dun sa Exodus ba yun? At Mm. tsaka dun sa kahalagahan ng sign of the cross. Kasi alam kong marami pa ring mga bagamat lagi natin pinapaulit-ulit 'to, Mm. marami pa ring mga kabataan at, ang concern sa mga kabataan kaya siya nagtatanong ng gano'n, eh. Ito Mm. hindi para sa akin, para dun sa mga kabataan at kapatid natin na hindi pa alam kung bakit Oo. tayo nagsa-sign of the cross at bakit kinahihiya. Kasi kahit sa pagkain kung mapapansin mo sa jeepney, imbes na dumaan nga sa simbahan, pero yung sign of the cross, eh, tagong-tago. Nakayu naka nakayuko pa, parang maliit lang. Hindi para bang hindi bukas. Kaya ang gusto ko sana bigyan natin yung talata at ano Ah, ba ang kalagahan ng sign of the cross. Kaya ako po inano yan, mm. yun po. Oh, ang tanong, talata para sa gaano ka-importante ang sign of the cross. Sign natin yung mga Kristiyanos. Sa panahon na tayo ay mag-sign of the cross, dalawang dugma ng ating simbahan ang nabanggit dyan, di ba? Ang dugma ng Mystery of Holy Trinity, yon ang tatak natin panahon sa binyag, sa Mateo 28:16 hanggang 20. Bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, yun. At saka yung redemption, misteryo sa dugma ng redemption na iniligtas tayo through the crucifixion. Yan sa unang Korinto 1:18. Ito ating mababasa kapatid, no? Sa unang Korinto 1:18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating naliligtas. Yun. At saka yung pag speaking of cross, may literal na cross at may symbolical na cross. Of course, hindi tayo makilala ng cross yung walang literal, yung horizontal at vertical. So naging kahalagahan ang cross dahil sa ang ating Panginoon Jesus ay namatay sa cross. So kung ating basahin ang Mateo 16:24, Brother Jandre. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Oh, ang dami pang mga talata na sabi niya, naalala ko lang yung nagbigay pa ko ng katekisyan sa isang bilangguan, si Pigelito, na ang komitensya ko every Tuesday ang Iglesia ni Cristo. Kaya pagdating natin sa Friday, ayun ang report ng mga bilanggo, inatake ang cross ng mga Iglesia ni Cristo. Ang cross, ang sign of the cross ay sa demonyo. Pero kung ating basahin ang isa, wala tayo, hindi natin mapakita isa sa dokumento na isang nireject ng Satanic Church. Na sino pa ba ang founder ng Satanic Church? Si Anton Zander Lavie noong 1964 sa Amerika. Then, isa sa mga dokumento na Satanists absolutely reject the Christian doctrine. Ano pa bang isa sa mga Christian doctrine na reject sa Satanismong simbahan? The sign of the cross. Ibig sabihin yung sign of the cross mo, yun ang tanda natin bilang mga Kristiyanos. So, pero ngon bakit may mga tao nga against sa cross ng ating Panginoon Jesus? Yun ang tinutukoy ni San Pablo. Last na lang, Brother John Dre, sa Filipos 3:18-19. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luhaang inuulit ko, no? Umiiyak pa sa Pablo dito. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross ni Kristo. So yun palang walang sign of cross, bro, kaaway ni Kristo yon. Sa 19, Yes. kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang mga bagay na makalupa. Yun yun mga kapatid, yun brother, ng isa sa mga ibibigay natin sa mga
taong kaaway sa cross ni Kristo. So, si San Pablo ay nangaral sa cross ni Kristo. Ibig sabihin tayo mga Katoliko ay kasama ni San Pablo. Yung against sa cross ni Kristo ay hindi yun kaaway yun sa ating Panginoon Jesus. Yun lang, Brother John Ray. Maraming salamat. Pagkakataon. Yes, bro. Brad John Ray. Okay, bro Angel, bro Wendell. Okay, dahil gusto sila din, lalo na itong mga nagsusulputang sekta na letra por letra mabasa, mas mabuting gamitin din natin ang Biblia na ginagamit ni Ramil Parba na ministro ng Iglesia ni Cristo sa pagbabasa niya tungkol sa cross, kung may mabasa ba. Although, tayong mga Katoliko, hindi tayo sola eskriptura. Pero, itong sinabi ni Parba. O ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Ang ginagamit niya na salin ay ang kang Monsignor Jose Abriol. Kung ituloy yon sa pagbasa, delikado, kandidato sa patay yung walang tatak ng cross. Lagyan niyo ng cross ang noo sa mga tao. So, galing nila mismo. May salin pala na mabasa yan letra por letra. Pero dagdag sa malinaw na sharing ni Brad Tata kanina, ating ipaliwanag din kung bakit ginagamit yung kanang kamay. Dahil ang sign of the cross, isang short prayer na ating sinasambit ang mystery of our faith. The mystery of the Holy Trinity. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. So, bakit kanang kamay ang ating ginagamit sa pag-antanda ng cross? Dahil kung tignan natin ang Biblia, ang kanang kamay ay simbolo ng proteksyon. Simbolo ito sa pagkalinga. Simbolo ito sa paggabay ng Diyos. Tingnan natin ang banal na kasulatan. Ang gagamitin natin dito ay ang edisyon na ang Biblia Edition 21. Ito ang mabasa natin. Gayonman, ako'y kasama mong palagian. Inaalalayan mo ang aking kanang kamay. So, yun pala ay nangangahulugan sa paggabay ng Diyos. Pero, tanong, bakit naman yung sa noo? Bakit sa kanang kamay at sa noo? Hindi po ba? Dahil ito ay simbolo ng karunungan sa pag-aaral ng kautusan para sa mga misteryo ng pananampalataya na ating natutunan sa simbahan. Sa Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 8, ito ang ating mabasa. At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. So, kaya napansin nyo ba ang Revelation chapter 13 verse 18, yung tatak ng halimaw ay sa noo din. Dahil yun po'y patungkol sa turo o aral, no? Aral ng taliwas sa aral ng Diyos na nabasa natin sa Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 8. So, yung tanda, simbolo yon na nasa ilalim tayo ng proteksyon ng Diyos. Dahil kung tingnan natin ang mabasa sa Apokalipsis Kapitulo
9, versikulo 4, at sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Abay, delikado pala ang walang tatak sa kanilang noo. Delikadong mapapahamak ito. At di lang yan, dagdag natin sa Apokalipsis Kapitulo 1, versikulo 14, at tumingin ako, at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Siyon, at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kaniyang ama na nakasulat sa kaniyang noo. Kaya naman sinasambit natin in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. At kung tingnan pa natin ang Apokalipsis Kapitulo 22, versikulo 4, ito ang ating mabasa. At nakita nila ang kaniyang muka, at ang kaniyang pangalan ay nasa kanilang mga noo. So ang mga sumasampalataya sa tunay ng Diyos ay may tatak. Ngayon, bakit naman in nomine Patri et Filii sa dibdib? Dahil ang dibdib ay kung saan matatagpuan natin ang ating puso. Ito po ay tanda sa pagmamahal ng Diyos sa buong puso. Tingnan natin ang mabasa sa Biblia. Bakit din sa mga balikat? Dahil ang balikat ay sumisimbolo ito. Basahin muna natin ang Genesis Kapitulo 49, versikulo 15. At nakakita siya ng dakong pahingahang mabuti, at ang lupa kaaya-aya, at kaniyang itinaguyod ang kaniyang balikat upang pumasan, at naging aliping mga atag. So, yun, may simbolo yung pagtanda natin. Ito rin ay simbolo sa balikat sa pag-atang ng responsibilidad. Kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 9, versikulo 6, ito ang mabasa natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, yun ang simbolo sa balikat, no? At marami pa. Kaya kung tignan natin ang ginamit ni Parba, yung Ezekiel 9:4, ituloy natin sa 6, ito talaga ang mabasa natin. No? At sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng cross sa mga noo ng mga taong nangagbubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat ng kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Lipunin ninyong lubos ang matanda, ang binata, ang dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae. Ngunit, huwag lumapit na sino mang lalaki na may cross, at inyong pasimulan
sa aking santuario nang magkagayoy kanila'y pinasimulan sa mga matandang lalaki na nasa harap ng bahay. So, delikado yung allergic ng cross. Kandidato sila sa paglipon. Yun po, Brad John Ray. Kasali pa nga doon patay Kaya kandidato sa patay ang mga walang tatak ng cross, no? So dagdag ko na lang din, kapatid, no, sumasagisag yon sa, yun na sabi ni Bro Wendell, no, simbolo or sagisag ito sa pagmamahal natin sa Diyos kasi kung pakikinggan natin ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangangaral, kapatid, sa Lucas 10:27, ito ang wika ng ating Panginoong Jesucristo, no? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong umpisahan natin sa 26 na lang, no? Sumagot si Jesus, ano ba ang nasusulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So paano daw natin ibigin ang Diyos? Ibigin ang Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip. Kaya yung ating pagsasign of cross, sagisag yon sa ating pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig, no, sa pag-iisip, sa puso't kaluluwa, at sa ating lakas. So kaya tayo nagsasign of the cross dahil yan ay tanda ng ating pagkahirang, no? Kung babasahin natin sa Revelations 14:1, itinatak sa atin ang pangalan ng Diyos at ng Anak. Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon kasama ang ika-24 na tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ma. Ngayon, nasaan naman ang pangalan ng Espiritu Santo? Mababasa naman natin ang Espiritu Santo ay tatak sa ating pagkahirang. Efeso 1:13 at Efeso 4:30, ito ang ating mababasa. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumasampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng inyong pagkahirang. So saan ba natin itinatatak natin ang banal na Espiritu Santo? At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So, ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay tatak ng ating pagkahirang at the same time, sagisag sa ating pagmamahal. Dahil sabi natin, Panginoon Jesucristo, ibigin mo ang Diyos ng buong isip mo, buong puso't kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Yan po ay tanda ng ating pag-ibig sa Diyos, kapatid. So maraming salamat. Yun po ang kabuang sagot ng punto por punto team. Galing kay Brother Raimundo Toledo, bro. At ang last din na talata doon sa cross, pwede mong ibigay na saan ba mababasa sa Biblia din na isa pwede mong Galatia 6:14 ba nabasa na yun, bro? Ay, hindi pa. Basahin natin. Sige. Ayan, pinagmamalaki namin kamo. Very short, yun? Short na answer yan sa mga hindi nakakaalam. Pinagmamalaki ni San Pablo to. 6:14. Ito ang ating mababasa sa 6:14 ng Galatia. Huwag nawang mangyari sa akin ang gayon, ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamagitan ng mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Basahin natin sa Biblia na version. Ito ang ating mababasa, no? Maliban na sa krus ng ating Panginoon na kanyang ipinagmamapuri, no? So, ang krus ng ating Panginoon Jesucristo ipinagmamapuri ni Apostol na Pablo, Bro Angel. So sa ibang salin yan, ipinagmamalaki ko. Sabi niya, ang krus ng ating Panginoon Jesucristo. So, pag may nagtanong po, very short yan. Pwede niyong ibigay yan. Galatia 6:14, biblical yan. Bakit? Kasi pinagmamalaki namin ang krus ng aming Panginoon Jesucristo. Yun po ang mga pwedeng punto-por-puntong sagot, kapatid. Ayan, maraming salamat, Bro Angel. So, Bro Raymond, okay na ba yun, bro? Ay, napakaganda. Sarap at sarap pakinggan. Lalo na sana yung mga makakakinig ng pangungusap ninyo na ipinahayag nyo
sa buong sambayanan. Hindi lang po sa akin, ako po'y nandito sa Amerika, sa buong mundo na po, na lalong nakakapakinig at tumatangkilik sa punto por punto.